Naku po! Siguradong sigurado ako na napanood yun na yung interview ni Bato de la Rosa doon kay Jessica Soho na kung saan nilaglag ni Bato de la Rosa ito si Boyten kay St. Peter Cayetano. Tinawagan ako ng aking mga kasamahan na kailangang andito ako sa Senado para sabutuhan. Tagal ko na rin plano, balak talaga na resurface dahil nga aside doon sa planong change of leadership, yung alam ko may darating na impeachment trial. Pero of all this, bakit ho nung araw na yun? Kasi sinabi nila may botohan. Yan, tama may ho? botohan. At tungkol saan daw ho yung botohan? Change of leadership ng Senado. So kung hindi ako magdating, hindi namin makuha yung leadership dahil ako ang pang 13th vote. So parang may coup. May coup ng leadership ng Senado. Yeah. Pwede mo malaman sino tumawag po sa inyo? Si Senator Alan Cayetano. Oh, di ba? Bistado ang kanilang plano, bistado ang kanilang intensyon. Ang kanilang plano ay para makaboto itong si Bato de la Rosa at saka mapalitan itong si Espisoto. And second plan, ang kanilang escape plan ni Bato de la Rosa. Kaya lang, hindi nila in-expect na meron pala mga security na NBI doon sa GSIS. Kasi day before, nag-request pala ang taga-GSIS doon sa taga-NBI na mag-add sila or mag-deploy ng karagdagang security. So hindi yun in-expect ng grupo ni Bato de la Rosa. Kaya nagkaroon kaagad ng drama, merong iyakan, merong putukan, kasi yun ay escape plan ni Bato de la Rosa. So nag-failed ang kanilang unang plano. Siyempre, papasok dito kaagad yung kaibigan ni Bato de la Rosa na yung si Senate Sergeant at Arms, Mau Aplasca. So siya dito yung unang nag-cause ng kaguluhan, nagpapaputok. Kasi ang purpose nun, para ma-divert yung attention at para hindi makita ng taga-media kung ano yung nangyayari doon. Diba? Kasi possible mga kababayan na yung lagusan, yung backdoor papunta ng GSIS, yon ang escape route ni Bato de la Rosa. Kaya lang hindi nangyari kasi meron mga taga-NBI na nandun sa GSIS. Kaya nag-come up sila kaagad ng panibagong plano. Nagkagulo, merong putukan, pero kung papansinin natin, itong si Senator Robin Hood Padilla, that time na meron ng putukan, nag-smile lang, nag-thumbs up lang. Diba? Ganyan ba yung reaction na merong kaguluhan? Chill-chill lang. Hanggang nakita natin yung kumalat na picture na yung three si Judas at kasama ito si John Vic Remulla, nagtawanan ng sila. Diba? Bistado ang kanilang plano. Bistado ang kanilang scripted drama. Ibig sabihin dito mga kababayan nang dahil sa interview ni Bato de la Rosa, napatunayan dito na yung nangyari doon sa Senado is all part of the plan. Scripted lang yon at hindi sila natatrabaho para sa bayan at hindi sila natatrabaho para sa Pilipino kundi para lang sa kapangyarihan. Diba, Bato de la Rosa? So, siguro ito ang dahilan kaya nagbago ang isip ni JB Ejercito at saka ni Mig Subering. Kaya sila lumipat doon sa minority black. Diba? Kasi nga iniisip nila dito, kung magstay pa sila dyan sa majority black, ang pangit na ho ng imahe ng majority black, yung 3 si Judas. Kasi nga dahil yan sa pamumuno ni SP, Alan St. Peter Cayetano. Kaya tayo ay manawagan, si Cayetano should resign to restore the trust of the Filipino dito sa Senado. So sa mga nangyayari sa Senado noong nakaraang araw, dapat or kailangan talagang ibalik yung imahe ng Senado. Ang pagsisinungaling ni Cayetano mga kababayan, ito ay patuloy na sumisira sa tiwala ng tao sa imahe nito. Hindi makakatulong kung magpapatuloy pa ang current leadership sa pamumuno nito. Kailangan ng palitan itong si Senate President. At sa bagong pamumuno mga kababayan, dapat umpisahan kaagad ang impeachment trial. Hindi dapat mantala ang paglabas ng katotohanan. Kailangan na ng taong bayan na malaman ang lahat kahit na sino pa ang sinusuportahan mo. Siyempre, kailangan natin makita, kailangan natin marinig kung paano ito sagutin ni Sara Duterte yung mga ay binato sa kanya na mga akusasyon. Lalong-lalo na yung 6.77 billion pesos financial transaction sa bank accounts ni Sara Duterte at ni Mans Carpio. Yung missing sa kanyang salin kasi hindi niya dineclare yung cash on hand. At saka ito ang malaking tanong, paano niya nakuha yung ganun kalaking halaga samantala siya ay isang government official? Diba malaking katanungan ho yan? Ito ding walang kamatayan na confidential fund si Sara na hindi pa rin niya ibinalik hanggang ngayon. Siyempre mag-iisip tayo na yon ay nakaw na pondo.
Pinakita din ng bank transaksyon na itong pamilya Duterte ay tumanggap ng pera galing kay Sammy Oy na kilalang drug lord at malapit sa kanila.